I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello Universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. I-updates ko ito mga best. Kaninang umaga, sumugod ang mga realista doon po sa harapan ng bahay ng Diskaya family. Kung nakikita nyo sa ating screen, ayan o, mga putik, binato. Ha? Ewan ko lang kung nasira yung gate, no? Baka mayroong binatong bakal. Ayan, nakalagay, magnanakaw. Oh. Dapat ito, gagawin din nila doon sa harapan ng bahay ni Sara Duterte. Di ba? Oh, ito pa, basahin po natin. Grabe, oh. Oh. Sabi ng News 5, oh. Kung gusto nyo ng accountability, sumunod kayo sa tamang proseso at batas. Ito po yung attorney yata ng Diskaya, Attorney Cornelio Samaniego, the 3rd Legal Council ng mga Diskaya. Yan, September 4. Agay! 2025. Sinugod talaga ang bahay nila. Okay. Sabi dito, basahin po natin. Kampo ng mga Diskaya may apela sa mga realista. Nakiusap ang kampo ng mag-asawang Sara at Curly Diskaya sa publiko na huwag idaan sa dahas ang paghiling ng pananagutan sa anomalyang flood control project. Nalulungkot ang mag-asawang Diskaya, hindi naman dapat humantong sa ganito. Saad ni Attorney Cornelio Samaniego III sa panayam sa online balita Pilipinas sa 1PH. Nanawagan po kami sa mga realista. Sana po ay maging mahinahon sila sa huwag po silang gumamit ng dahas o anumang paninira ng propiedad ng Diskaya. Dagdagan pa niya. Kung natatandaan nyo, nalalagay sa hot seat, viral ang Diskaya sapagkat mga bes. Lumaki ang kanilang kita, bilyon-bilyon. Dahil sila po ay contractors ng pamahalaan. Sabi nga mismo ng Diskaya, si Sara, ay 2016 sila talaga nag-focus sa construction. Panahon ni Digong po yun. So, ang pinag-alala lang po natin dito, mga kababayan, kung sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., yung mga ibang project nila ay palpak, so ibig sabihin, sa panahon ni Rodrigo Duterte, sa admin ng Duterte, palpak din. Di ba? Kung nakikita nyo ibang project ng dating Pangulo, may kapalpakan. Di ba? May kapalpakan. So, ibig sabihin, dapat maging masusi ang DPWH sa mga proyekto ng under ng Diskaya. Yung Alpam Omega, sa kanila po yan. Actually, kumbaga, nirevoke yan, na-revoke ang kanilang lisensya, yung 6 na contractors na pag-aari ng Diskaya. Mga kababayan, dapat inspeksyonan yan. Yung mga project ng Diskaya. Ay delikado po yan sa mamamayang Pilipino. Mamaya, madisgrasya ang mga tao na dumaan sa mga tulay o anumang klaseng proyekto na hinahawakan ng Diskaya family. Lalo na ito sa flood control. Naku po, kailangan magiging mausisa si Secretary Dizon. Nako, nalalagay sa alanganin ang ating mga kababayan. Ito pa, kung nakikita nyo ang ating mga kababayan, ayan pinagbabato mga bes. August 4, 2025, today. Ayan tingnan nyo yung sigaw nila. Dito ng Billionaire News Channel, Diskaya ikulong agay. Happening now, various group held at a protest outside the office of the St. Gerard Construction in Pasig City. They announcing alleged corruption involving the company owned by the Sara Diskaya and its supposed links to irregular flood control projects. Protesters called for the accountability from the contractors and politician allegedly involved, urging authorities to intensify investigation and ensure transparency in the implementation of the public infrastructure project. Palagay ko, madadala na po itong mga contractors na ito, no? So, ako, nagpapasalamat din ako kay Pangulong Marcos Jr.
Kundi dahil sa kanya, hindi po mabubunyag itong mga anomalya na ginagawa ng ating mga kapwa Pilipino. No? Biro nyo, kapwa mo mismo, naman, na manggaganso sa sarili mo pang kapwa Pilipino. Lalo na po sa kaba ng bayan. O, di ba? Tumatanggap sila ng pera na napakalaki. No? Pero ito naman ang resulta, mga kababayan. Di ba? Pero yan po ang resulta. No? Yan po ang resulta na nangyayari. Ika nga, itong mga ito, dekada na pong ginagawa itong mga ito, wala lang talagang, gustong manita sa kanila. Si PBBM lang ang may tapang para suminta, sitahin. Ito po yung matatawag natin, itong Pangulo ng Bansa ngayon, yan talaga ang may concern. May pakialam. Lalo na pagdating sa kaba ng bayan. Tingnan nyo. So dahil dito mga kababayan, naka-hold departure ang mga yan. Yung mga ibang contractors na talaga namang grabe kasiba sa pera. Hindi man lang iniisip yung ating mga kababayan na naghihirap. Yan po ay, although batas ang taxes, pero karapatan po ang mamayang Pilipino malaman kung saan napunta. Sayang po Napaka-hardworking ang mga Pilipino, masipag sa pagtatrabaho. Di ba? Masisipag tayo magtatrabaho, pero mayroong mga tao mapagsamantala sa kaba ng bayan. Si Pangulong Marcos Jr., pinipilit niyang linisin. Di ba? Pinipilit niya na ayusin yung mga dumi ng mga nakaraan para maging maginhawa naman ang bansang ito. Pero wala marami pa rin magnanakaw talaga Pero wala marami pa rin talaga magnanakaw mga kababayan. Di nakakalungkot yung ganon. Tingnan nyo mga kababayan natin, nagsasuffer sila sa baha. Samantalang itong mga to, nagpapakasarap sa buhay. Saan kayo makakitang ganyan? Nagbibigay ng pundo ang pamahalaan, tapos ito lang ginagawa nila. Di kayo naloka. Ang nakakalungkot po yung ganyang klaseng gawain. Diba? Napakahayahay, ang daming sasakyan. Hindi lang po yun, mayroong ibang contractors na may yate pa, may plane pa. Di ginagatasan nila ang taong bayan. Yan ay pag-aari ng Diskaya, mga kababayan. Ang laking-laking building yan, no? Pag-aari niya. Biro mo, yumaman ka. Nang dahil lang sa taxes ng mamayang Pilipino. Okay lang sana kung tumatanggap sila ng bilyon-bilyon kung yung flood control na mga proyekto na ginagawa nila ay matibay, konkreto. Di ba? Di sana maganda naman yun kung yumaman ka naman, dahil di ba maganda yun kung yumaman ka? Maganda naman yung gawa mo, konkreto, hindi nababaha, hindi substandard yung gawa mo, walang problema dun kaso lang ang nakikita natin dito, tinipid mga mga low class lang na mga bakal. Substandard nga walang kwenta, napaka-cheap. Kaya nakakalungkot. Hindi mo rin masisisi itong mga kababayan natin. Kasi kung hindi rin sila mag-ingay, hindi rin magtanda itong mga ito. Kumbaga back up doon sa support nila sa Pangulong Marcos Jr. Although, ang mga anti-Marcos ito, mga bes. Pero kahit papaano, okay rin naman ginagawa nila. Pero I hope, maintindihan din nila na dapat lagi nilang iisipin na mayroon tayong due process. Idaan na lang sa tamang proseso, nang sa ganun hindi makakasakit ng kapwa-tao. Di ba? Yung ibang contractors sinampahan na ng kaso, malalaman po natin sa takdang panahon. Itong mga ito, sabi ko nga, dinadaan po yan sa proseso. Ika nga, may batas po tayo. Pag nagkasala, managot. Ganun lang yun Itong ginagawa ng ating mga kababayan, sinisigaw na magnanakaw ang Diskaya. Naku, nakakahiya ito sa kapitbahay, di ba? Laki-laki ng building mo, tapos ganun lang ginagawa. Sasabihin sa'yo magnanakaw, di ba nakakahiya yun? Di kayo naloka. Mga kababayan, nagsalita yung abogado, mag-file daw sila ng criminal case laban daw sa nag-organisa sa yung mga nagpoprotesta. Ayan sabi dito. Nako, sabi ng GMA, kagay. Sabi, panuorin, tiniyak ng pamilya Diskaya na managot sa batas ang may pakana na protesta kaninang umaga September 4 kung saan ay binato ng putik at pinuntahan
ang bakod at gate ng kanilang compound sa Pasig City. Ayon sa kanilang abogado na si Carnelo sa Maniego III. Ayan. Nako. Ay di mag-file kayo. Lalo kayo madidiin yan. Hindi mo masisisi nga yung mga taong bayan, mga kababayan. Wala tayong magagawa eh. Buti nga, putik lang yan eh. Kung tai tsaka bato, di nangangamoy kayo. Magaling lang kayo, pero pagdating sa kaba ng bayan, sa flood control, wala kayong pake. Papailan po namin yung organizer ng criminal case. Yun guys, ano po ang kapalagayan nyo? Mag-file sila ng criminal case. Di ba? Buti nga, hindi ba to? Napanood nyo ba ang protesta sa Indonesia? Matindi yun. Kurap kasi yung gobyerno nila, pati yung sigurong presidente nila. Kaso lang, yung atin naman, hindi naman presidente ang kurap, kundi yung mga contractors, tsaka yung mga opisyal ng DPWH, no? Grabe yung nangyari sa Indonesia, mga kababayan. Talagang sinunog yung isang bahay nung pag-aari ng isang opisyal, no? Ng gobyernong Indonesia. Matindi yun. Huwag naman mangyari sa atin yan. Lagi tayong may proseso. Well, I think hindi na talaga mapigilan yung galit ng taong bayan. So, alam nyo, mangyayari lang siguro yan sa atin if si Sara Duterte ang uupo sa Malacanang. Pag nagkataon, ay nako, baka mas masahol pa diyan. Kaya wag magtangkang maging mag-ambisyon maging pangulo. Lalo't wala pang alam sa pamumuno, ay wag nang ituloy kasi mangyayari yan sa kanya yung nangyayari sa Indonesia. So yun mga best, see you again on my next upload. Bye 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 and babush. God bless Philippines.